Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ni Pi Network or Picoin, isang crypto project na matagal na nating sinusubaybayan. Nitong mga nakarang araw ay bumagsak po siya ng mahigit 17% mula po sa presyong 0.71 pababa sa presyong 0.611 or 611. Marami ngayon ang nagtatanong, may pag-asa pa ba itong si Picoin? Makakabawi pa ba ito? At ano ba ang tunay na dahilan kung bakit siya bumagsak? Pero hindi lang yan ang ating pag-uusapan dito. Bibigyan din natin ng mas malalim na analysis ang galaw ng kanyang presyo, mga technical indicators, market structure, at ang mga panlabas na dahilan na siyang nakakaapekto sa performance ni Picoin. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung bakit po bumagsak ang presyo ni Picoin ng 17%. Ayan. Sa kasalukuyan, si Picoin ay bumagsak ng halos 17% at ngayon nasa presyong 0.611. Ang pagbagsak na ito ay nangyari matapos po niyang mabasag ang kanyang support sa presyo na nasa 0.71. Ang tinatawag na support level ay parang hangganan po ito na siyang pinanghahawakan ng isang asset bago ito bumagsak ng tuluyan. Or sa madaling salita, ito po yung humaharang para hindi po bumagsak sa mas mababang presyo ang market price. Yan. Kapag ito po ay nabasag ay madalas na nagre-resulta po ito sa lumalakas na selling pressure. Kaya yan, meron po tayong isang chart dito. Yan. At nakikita po natin dito ang pagbagsak ni Picoin. Kaya ayan, at meron po tayong mga technical indicators dito. Ayan, na makakatulong sa ating analysis dito kay Picoin. Kung titignan po natin ay ang mga technical indicators na batayan natin dito ay makikita nating may halong signal na bullish at saka bearish. Una ay ang Money Flow Index or MFI. Ayan, yung MFI po natin dito is yung parang kulay violet. Ayan. Yung nasa pinakaibaba ay yan naman po yung AD indicator or Accumulation Distribution Indicator, yung nasa pinakaibaba ng ating chart. Kaya dalawang indicator po yan. At unahin po natin sa Money Flow Index or MFI. Ayan. Ito po ay umakyat mula sa oversold papuntang overbought level sa nakalipas na 2 buwan. Kaya ang ibig sabihin nito ay may dumadaloy pa ring kapital papasok kay Picoin kahit may pagkalugi. Pero wag po tayong magpadala agad sa optimism. Yan, sa kabilang banda ay ang Accumulation Distribution Indicator naman or AD indicator. Yan po ulit yung nasa pinakaibabang bahagi ng ating chart. Yan ay makikita po natin dito na patuloy po siyang bumababa. Ibig sabihin ay kahit may mga bumibili, mas marami pa rin ang mga nagbebenta. Kulang po ang tunay na demand. Sa mas detalyadong tingin gamit ang 4-hour chart, makikita natin na si Picoin ay malapit na po sa 50% Fibonacci retracement na nasa presyong 0.595. Ayan, yung mga yellow lines po na yan, mga horizontal na kulay yellow yan lines, yan po yung Fibonacci extension levels natin. Ayan, makikita po natin ulit na ang presyo po ni Picoin ay malapit na nga dito sa 50% na Fibonacci retracement level. Yan, isa po kasi itong importanteng support area. Kapag nabasag ito, malamang ay baka bumaba pa siya ng hanggang 0.55 kung saan ay dito naman nakapwesto yung sunod na Fibonacci extension level natin. Ngayon ay ano po ang nangyari sa market structure ni Picoin? Pagdating naman po sa market structure ay malinaw na nasa downtrend pa rin itong si Picoin. Nagkaroon po siya ng pattern na lower highs at saka lower lows. Ito ay malinaw na palatandaan ng kahinaan ng isang asset. Ang mga susunod na importanteng price levels po natin na kailangan po nating bantayan ay nasa presyong 0.84 sa itaas at saka 0.52 sa ibaba. Kaya
Ayan, kung babasagin po ni Picoin ang presyong 0.84, maaari pong magbago ang trend. Pero kung babagsak po siya at ang mababasag naman ay ang 0.52, maaaring mas lalo siyang mawalan ng momentum at babagsak pa lalo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol dito kay Mantra or OM at ano ang kanyang kinalaman dito kay Picoin or kung bakit po siya naapektuhan. Ayan, na-content na rin natin yung tungkol dito kay OM or Mantra. Ayan, ang pagbagsak po ni Picoin ay hindi rin maihihiwalay sa nangyari kay Mantra or OM. Ayan, nitong mga nakalang araw, si OM ay bumagsak po kasi ng halos 90%. Bagamat nakabawi po siya ng halos 30%, ang epekto nito sa buong market ay napakatindi. Dahil dito ay maraming investors ang nagsisimulang magtanong at magduda sa iba pang mga crypto projects, lalo na sa mga kulang sa transparency tulad ni Pi Network. Nagkaroon po ng malawakang pagsusuri mula sa mga investors kung may saysay pa ba ang mga project na hindi nagbibigay ng malinaw na tokenomics o plano para sa publiko. Ngayon, ang sinasabi po ng Pi community tungkol sa project na ito ay ayan, marami pong mga community members ng Pi ang nagsisimulang magtanong. Ayan, ano ba talaga ang plano ng Pi Core team? Bakit wala pa ring malinaw na detalye sa kanyang token economics? Nasaan na ang updates tungkol sa mainnet at saka KYC? Kaya yan po yung kanilang mga katanungan. Dahil dito ay lumalakas po ang nararamdaman ng ilang mga pioneer na baka hindi na po ganap na seryoso ang project. Ang kawalan po ng sapat na public communication ay nakakasama hindi lang sa kumpiyansa ng investor kundi pati na rin sa performance ng Pi sa market. Ngayon is pinakatanong natin dito ay may pag-asa pa ba itong si Picoin na makabawi or makabangon? Sa kabila po ng pagbagsak at pagdududa, may ilang mga bullish signals pa rin na nagpapakita. Ayon po sa 5-minute chart ni OKX, yan, 2 beses nang pumasok sa oversold territory ang RSI ni Picoin. Yan, yun nga lang at wala po tayong chart dito. Hindi po sila nagbahagi ng chart. Pero sa 5-minute chart time frame po yan, ang mabilis pong magbago dyan yung mga signals kasi napakaliit po na time frame yan. Kaya ayan, dahil dito ay pumasok daw sa oversold territory ang RSI level. Kaya ibig pong sabihin nito ay posibleng magkaroon po ng short-term rebound or panandali ang pag-akyat ng presyo. Mayroon ding MACD Golden Cross signals na nagsasabing maaaring magkaroon ng pansamantalang pagtaas. Pero ang mga pag-angat na ito ay hindi po garantiya ng reversal. Yan, mas maganda po talaga na makikita ang pagbabasehan natin is sa mas mataas na time frame. Ayan, mas preferred ay at least sa 4 hours or sa daily chart time frame. Yan, kasi kung pag dito sa 5-minute chart time frame ay talagang pansamantala lamang po yan. Para sa mga nag-i-scalp po yung mga 5-minute na yan, 5-minute chart time frame. Ayan, ngayon ay sa kasalukuyan ang presyo po ay nasa accumulation zone. Itong si presyo ni Picoin kung saan ay nasa pagitan po ng presyong 0.605 at saka 0.610. Kung mababasag po pataas ang presyong 0.620 na may malakas na volume, dito lang po natin pwedeng masabi na may tunay ng recovery. Ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin. Ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, particular po sa mga may interest dito kay Picoin, ang pagbagsak ni Picoin ay isang mahalagang paalala. Una, mahalaga na hindi lang tayo umaasa sa hype or community, kundi ay tinitignan din natin ang fundamentals ng bawat project. Kung isa ka po sa mga pioneers ni Pi Network na nagmina nito sa simula pa lang, maaaring nakakaramdam ka na ng dismaya ngayon. Pero ang tanong, saan ba patungo ang project? May malinaw ba itong direksyon? At ang mas mahalaga ay nakikinig ba ang Pi Core team sa community? Kung wala tayong kasiguraduhan, baka mas mabuti pang maghintay at obserbahan natin ang kilos ni Picoin bago po tayo magdesisyon kung magho-hold, magbebenta o bibili pa ng karagdagan. Bilang panghuli ay ang masasabi ko po rito ay si Pi Network ay may potensyal pero napaka-critical ng kasalukuyang panahon para sa kanya. Kailangan na niyang
patunayan sa community na seryoso siya sa kanyang pangako at hindi lang isang social movement na walang malinaw na direksyong pinatutunguhan. Hindi po sapat na malaki ang community. Kailangang may malinaw kang tokenomics, may utility ang token mo at may transparency ang roadmap mo. Kung hindi ito matutugunan ni PiCoin sa lalong madaling panahon, baka tuluyan na po siyang mawala sa radar ng mga seryosong investor. Kaya, ayan, sa mga ka-crypto natin dyan, tandaan natin na ang crypto ay hindi po get rich quick scheme. Ito ay isang high risk, high reward space na nangangailangan ng research, pasensya at saka tamang timing. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.